Hoy, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Hoy, si Vice President Sara Duterte tumitira daw po ng pailalim. Hoy, yan yung mabigat na aligasyon ito ka-coffee ha. Tumitira ng pailalim si Vice President Sara Duterte against the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kung ganyan yung strategy ni VP Sara, edi dapat mag-resign na siya, di ba? Ka-coffee. Yan yung panawagan ng ilang mambabatas ha. Again, hindi tayo yung nananawagan ha, kundi mga mambabatas ang nananawagan dito kay VP Sara na parang kung ganyan ka pala kumilos, abay dapat wala ka sa gabinete ni PBBM. Hindi siya magre-resign as the Vice President, pero magre-resign siya as the Secretary of Department of Education. Diba? Na kay PBBM yan kung i-accept niya o hindi. Diba ganun lang yan eh. Parang delikadesa na lang yan. Magpasa siya ng resignation kay PBBM and kay PBBM yan kung i-accept niya yung resignation na yan o hindi. Anyway, itong dalawang mambabatas ka-coffee, tila hindi nagugustuhan itong ginagawa ni VP Sara. Actually, expected natin ito si Franz Castro ka-coffee, no? Si Franz Castro at itong si Congressman Joel Chua. Dito muna tayo kay Franz Castro. Yan. Nasa GMA yan 7, nasa GMA 7 ka-coffee, iyang balita na yan. Basahin natin. It is up to the President kung gusto niyang panatilihin sa kanyang gabinete ang isang VP na tila gumagalaw ng pailalim kontra sa kanya. O, decision daw po ni PBBM yan. Discretion daw po ni PBBM yan. Panatilihin ba yan si Sara? Ano to pailalim kung gumalaw yan ka-coffee. Actually, ang pinagmumulan pa rin dito, yung pagsuporta ni Sara Duterte doon sa mga Duterte, sa mga taga-suporta ng Duterte, itong mga DDS sa panawagan nila na mag-resign si PBBM at ibagsak si PBBM. O yan, nanawagan kayo noon, di ba? O kami naman ngayon ang mananawagan, di ba? Resign sa DepEd. O sa Vice President hindi naman yan kasi karapatan niya dahil ibinoto siya. Pero sa DepEd hindi, in-appoint lang siya dyan. Sabi yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Si 3rd District Representative naman ng Maynila, si Representative Joel Chua, itutol din siya doon sa naging statement ni VP Sara. Napanood niyo na ba yung video statement ni VP Sara? Kakaiba rin yung statement niya di ba? Parang walang weight walang importance may binibigay doon sa mga binitiwan na salita ni First Lady. Pero okay lang yan, sige, karapatan niya yan. At feeling ko kasi si Sara Duterte, parang she's trying to get the side of the Marcoses of First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya hindi niya kaya makipagharapan kay First Lady. Sorry, may init ka-coffee nasa tirikan kasi tayo ng araw. At naka-jacket tayo, no. Wala na tayong damit Actually, pabalik na tayo ng Maynila maya-maya, no. Pero kailangan habol natin ito. In public service, sabi ni Joel Chua to in public service, character and integrity are everything. So, parang, di ba, kung tatandaan yung speech ni Sara Duterte, sabi niya, wala kinalaman niya sa mandato ko as the Vice President. No, ako rin, hindi ako sang-ayon doon. Hindi dahil hindi ako maka-Duterte, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi niya na walang koreksyon yan sa kanyang mandato bilang Presidente. Meron yan. Nasa politics ka kasama yan. Parang, kumbaga, kung nag-decision ka na maging politiko, kasama yan yung character mo at yung integrity mo. Malaking usapin yan. Pag wala kang integrity, kung pangit ang ugali mo, parang wala kang karapatan dyan sa politika. Sabi ni Chua, in public service, character and integrity are everything. So those feelings of the First Lady are not mere personal matters that can be cast aside as if they had no weight or importance. Sabi to ni Joel Chua. In short, mali yung basa mo doon sa statement ni First Lady. Itong basa ni Sara Duterte, no? Parang, yan ba ang susunod na presidente? Recorded na yung video, syempre scripted na yung video na yan. Tapos, ganoon mag-respond sa mga issues. Nasa side niya, ka-coffee, kung iboboto nyo sa pagka-presidente yan, no? Ito, pag-usapan natin ito. Balikan natin yung kanyang talumpati, ka-coffee. Yung kanyang talumpati dyan sa recorded video na yan. VP Duterte, FL Lisa has the right to be angry. May karapatan daw pong magalit itong si First Lady Lisa Marcos. Dapat lang. Kasi hindi lang mga Duterte ang may karapatan na magalit. Diba? Kayo actually, mga DDS sinunod-sunod nyo nga halos araw-arawin nyo nga yung galit nyo Kay PBBM, hindi lang galit paninira ninyo, diba? Kung ano-ano yung panawagan ninyo.
at dami yung mga issue na inulit-ulit. Siyempre, kung may karapatan kayo magalit, may karapatan kayong magsalita ng masasama, siyempre, ganun din sa kabilang side. May karapatan din si First Lady na magsalita. May karapatan si PBBM at may karapatan din ng mga supporters ng Marcoses. Actually, ang banat nila doon, di ba, naging personal na naman, ad hominem na naman eh. Pangit daw si First Lady, ginawa nila ng meme, kinumpara nila yung itsura ni Sara Duterte, etc. Ganon yung kanilang naging atake. Actually, sagutin nyo yung issue, di ba? Hindi yung ililihis yung issue, pupunta doon sa personal, etc. etc. Yung ibang vloggers din nakikita ko din mga DDS. Sagutin nyo yung issue, hindi yung pabanatan nyo yung kulubot daw, matanda na raw, hindi maganda, etc. Anong klaseng argument yan? Anyway, Vice President and Education Secretary Sara Duterte on Monday, April 22, said that the First Lady Liza Araneta Marcos's personal feelings toward her have nothing to do with her duties as public servant. Agree ka ba? Hindi ako agree dyan, ka-coffee. Na walang kinalaman yan. May kinalaman yan. Kasi usapin ng suporta ito. Usapin to ng loyalty, usapin ito ng integrity. Kasi hindi lang naman si First Lady ang may ganyang sentimiento, siya lang yung nagsalita. Posible ganyan din yung sentimiento ni PBBM. Hindi lang siya nagsasalita kasi ayaw niyang masaktan ka. Diba? Hindi mo pwedeng basta i-disregard yung statement ni First Lady. Kasi, siya lang yung nag-e-echo ng mga statement ng napakarami pang mga Marcos loyalist. As a person, it is First Lady Liza Marcos's right to feel resentment and anger. However, her emotions are distinct from my mandate as a government official. Kasi tingnan mo yung narrative nila, sa analysis, Ang narrative nila, Harry Roque, Duterte, magkaibigan yan, di ba? So, ganyan ang narrative nila. Sino ba siya? Di ba? Ganun yung tanong. Sino ba si FL? Again, First Lady lang naman siya. Unang may bahay lang naman siya ng presidente. Kasi ang narrative nila, sino ba siya? Di ba? Hindi naman siya ibinoto. Wala naman siyang mandato. Yun nga eh. Kung wala pala siyang mandato, bakit masyado kayong affected? Kasi may bearing, may weight yung statement ni FL. Posible, at ako naniniwala ako, malaki yung chance na yung statement na yun ni FL ay statement din ng asawa niya, ni PBBM. Pero mabait si PBBM, kayo mismo, yung side niyo, aminado kayo na napakabait ni PBBM, kaya hindi siya magsasalita dito kay Sara Duterte. Actually, dapat nga magsalita siya dyan, di ba? Pero ayaw niya makasakit kasi feeling ko, ayaw ni PBBM na magdi-divide, na maghahati-hati tayo. Pero at some point, kailangan may magsalita. Kailangan mahinto itong ginagawa ng mga Duterte. Duterte said in a video, in a message posted on her official Facebook page. Recorded itong video na to, ka-coffee. Scripted itong video na to as expected natin yan. Duterte said she would privately talk about the next steps with President Ferdinand R. Marcos Jr., considering that the country is facing significant problems that need to be addressed by the government. Ganyan lagi yan. Hindi nyo napapansin? Common narrative ni FL ni Sara Duterte, wag natin pag-usapan yan. Dito tayo sa mga pressing issues, sa mga concerns patungkol sa ng buhay, hirap ng buhay. Sana sabihin niya yan sa sabihin niya yan sa mga Duterte supporters, di ba? Para hindi na napag-uusapan yan. In the first place, kayo itong bira ng bira. O ayaw nyo pala pag-uusapan yan eh. Gusto nyo pala mag-focus dito sa pag-address sa mga social issues, sa mga concerns na ito. Di sana, sabihin ninyo yan. Iisa lang yung narrative ninyo. Dito tayo mag-focus. Ang problema, binabanatan nyo si PBBM. O tapos ngayon, ito isasagot ni Sara Duterte. Dito tayo mag-focus, etc. etc. Di ba? Double standard kayo dyan. Makikipag-usap na lang daw siya privately kay PBBM at hindi kay FL to, kay PBBM. Pero syempre, out of delicadeza, di ba? Alam mo na yan, tapos sabihin nila, sino ba siya? Again, First Lady yan. First Lady yan. Wala lang yan posisyon, pero influential yan. At kailangan natin tanggapin yung katotohanan na yan. Hindi nyo pwedeng i-disregard yan dahil First Lady lang siya. Again, First Lady siya, hindi lang siya First Lady lang. Malaki ang impluwensya niya. Tanggapin man natin o hindi, totoo yan. Ka-coffee, yan ang politika sa Pilipinas. At kahit hindi sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, nag-uusap yan sila ng presidente. Direct yung advice niyan, direct yung payo niyan. Kung cabinet, dadaan pa sa meeting, sa formality. Kapag First Lady, hindi. So hindi mo pwede sabihin na First Lady lang siya. Tingnan mo, argument nyo mismo, binabawi ninyo. First Lady lang siya ha, pero masyado kayong affected. Ibig sabihin, may bearing siya. And we have to accept that. Reality yan ng politika.
We should focus on addressing the challenges facing our country. Again, sabihin niya yan sa mga DDS. The relentless increase in food prices and other commodities further aggravates the plight of our impoverished fellow citizens who do not have enough food, Duterte said. Again, sabihin niya yan sa mga DDS. Kasi si PBBM patuloy ang trabaho niya dyan. Yan nga, iba't ibang diskarte na ang ginagawa niyan para mapababa yung presyo ng pagkain di ba? In the coming days, bababa na yung presyo niyan dahil may mga policies na naman na ipapatupad para mabawasan yung presyo ng mga imported goods May ginagawa. Hindi pwedeng sabihin na walang ginagawa. Duterte cited the water shortage, power supply, and illegal drugs trade. She said the threat of crime, terrorism, and insurgency in the country has not yet ended. Bugum. Yun naman pala Edi tumulong kayo, di ba? Malinaw naman yan, tumulong kayo para i-address yung problema na yan. Kayo to bira ng bira, hindi nyo tinatantanan. Tumulong na lang kayo. In the first place, Vice President din si Sara Duterte. Kung magsasucceed ang administrasyon na ito, magsasucceed din si Sara Duterte. Pero kung mag-fail, damay siya sa pagkabagsak ng gobyerno. Dahil vice-presidente siya So sana, since naiintindihan pala ito ni Sara Duterte, ipaalam niya ito at sana maintindihan ng mga DDS, suportahan nyo itong mga panawagan ni Sara Duterte. Kasi yan ang ginagawa ng administrasyon. Pero kayong number 1 na mga tutol, kung ano man ang ipatupad ng administrasyon, kinukontra ninyo. Sana sumuporta kayo. Yun naman pala galing mismo kay Sara Duterte. Ito yung mga problema natin. Since marami pala tayong problema, the more na magsama-sama tayo, na magtulong-tulong tayo. Hindi yung kayo, nananawagan kayo na ibagsak itong gobyerno ng Pilipinas. Sabay maling-mali yan. The First Lady said that Duterte went too far when she participated in an anti-charter change candlelight prayer rally in January and found amusement in her father's former President Duterte's comment regarding President Marcos as being stoned. Nabangag daw po si PBBM. Yan yung mga pinag-uugatan dyan nitong alita na ito. The former chief executive also claimed that the president was on the watch list of the Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na naman. Paulit-ulit na issue. Marcos said the elder Duterte was experiencing the consequences of using fentanyl. The exchange of drug allegation between them intensified speculations regarding the rift between Duterte and the Marcos family. Malinaw ang problema dito. Kampo ni Digong ang problema dyan, ka-coffee. Hindi ang administrasyon ni PBBM. Kayo ang may problema dyan. At alam nyo naman pala, yung problema ng bansa natin, tumulong kayo para ma-address itong problema na to. Anong sayo ninyo dyan, ka-coffee? Gusto makipagbate di Sara Duterte? Gustuhin man ni Sara Duterte if ever, ayaw yan ng kampo ni Digong. Kasi influential para si Digong. Si Digong ang nagmamando. Si Digong ang kumokontrol para sa 2028 presidency candidacy ni Sara Duterte. So, ayaw nila yan makipagbate. Pero sana tayo bilang Marcos supporter tayo, sabihin na naman, bias na naman tayo. Bias talaga ako. Marcos supporter ako syempre bias ako. Pabor ako kay PBBM at sa ginagawa niya sa administrasyon. Dahil nakikita ko maganda naman di kung pangit, di tututol ako dyan. Maganda naman yung ginagawa Pero sana, yun ang panawagan natin dyan, tulad sa sabi ni Castro, tumitira ng pailalim si Sara Duterte. Sana may delikadesa man lang, magkaroon na siya ng initiative, siya na mismo mag-resign sa gabinete. Di ba? Mag-resign na siya dyan. Na kay PBBM yan. Kung nasa kanya ng resignation, ano ba to? Irrevocable ba yan? O i-accept ba ni PBBM yan? O i-reject niya? Antayin nyo yung ganong punto, no? Kasi usapin ito ng integrity, usapin ito ng karakter, usapin ito ng tiwala. Kung hindi ka na pinagkakatiwalaan, bakit ipipilit mo yung sarili mo dyan? Di ba? Out of delicadeza na lang. Mag-submit ng resignation, hayaan natin kay PBBM kung i-accept niya. Yan ang sa tingin kong dapat gawin dyan. Kasi si PBBM, sobrang bait ito. Actually, naaabuso na nga siya Buti nga nandiyan si FL para pagtanggol siya Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Anong komento ninyo? Sige, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng ating mga ka-coffee. Samantala yung mga nasa Facebook po, long time no see baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee pa-follow na lang po ng ating Facebook page at like na rin ka-coffee yung video na to. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang din. Please, click lang po yung subscribe at attendance check natin, i-click lang po yung like yan. Nasa probinsya tayo ka-coffee at pauwi na rin tayo ng Maynila. Pasensya na kayo, pawis tayo. Actually, naubusan na tayo ng damit. Kaya yung itong wind guard, tawag dito, yung windbreaker na jacket ang suot natin. Medyo mainit din kasi, pero presko naman siya kasi manipis, no?
Alright, sige, maraming salamat po ka-coffee sa mga sumama sa akin ngayon. Ha? Ingat po kayo ha, nasan man po kayong panig ng daigdig. Alright, magkita-kita ulit tayo sa ating live stream. Mamaya, live na tayo ka-coffee, alas 10 ng gabi. Ayan, nasa Manila na tayo mamaya. Kita-kits tayo mamaya sa ating live stream ka-coffee. Maraming salamat po ha. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam!